Hello guys, magsosolve naman tayo ngayon ng May 2019 CE Board Exam HGE. So, number 18 to number 20. A cylinder having a diameter of 1.2 meters, height of 1.1 meters, and weighing 800 newtons. Bale, drawing muna natin yun. Oops. Bale, ang diameter niya ay 1.2 meters. May height ito na 1.1 meters. At may bigat na 800 newtons. So, i-convert na lang natin 800 newtons to kilonewtons. Bale, 0.8 kilonewtons. Held in position in seawater by a cable tied to an anchor block resting at the bottom of the sea. Bale, itong cylinder daw natin, nakatali siya sa isang cable. Then yung cable natin, tied to an anchor block resting at the bottom of the sea. Bale, may cable dito. Then yung cable nakakonect sa isang anchor block. Let's say yung anchor block is circular in shape. Such that 0.3 meters of the cylinder is below the surface of the water. Bale, 0.3 meters daw sa ating cylinder ay sa baba ng ating water surface. 0.3 meters yan, okay? Bale, kunin nga natin ilan yung nasa taas ng ating water surface. Bale, 1.1 minus 0.3, that is 0.8 meters. The anchor block has a volume of 0.5 cubic meters and weighs 24 kilonewton per cubic meters in air. Assume seawater to have a specific gravity of 1.03. So, ang specific gravity natin is 1.03. Then, binigyan tayo ng volume ng anchor block, 0.5 cubic meters. Then, may specific weight rin siya na 24 kilonewtons per cubic meter. So, analyze natin yung ating system. Ano ba yung mga forces na meron dito? Bale, una tayo dito sa cylinder. Bale, yung cylinder, meron siyang weight na 0.8 kilonewtons. Mayroon din ditong buoyant force. Buoyant force 1 ang tawag natin. Ito yung force that is caused by the water on the volume displaced. Okay ba yun? So, para naman sa ating anchor block, may bigat ito, self-weight. Pangalanan nating weight 2. Then, meron din ditong buoyant force. Kasi itutulak din ito ng tubig pataas. So, tingnan nga natin yung mga tanong. Number 18. Evaluate the buoyant force on the cylinder for the position described. So, ano yung tinatanong dito? Buoyant force 1 or buoyant force 2? So, buoyant force 1, di ba? Kasi yung buoyant force 1, yan yung buoyant force on the cylinder. So, isolve lang natin yan. So, yung ating buoyant force 1 is gamma volume. Yung ating gamma, yan yung gamma ng ating fluid. Then, yung volume, hindi ito volume total. Yan lang yung volume displaced. Kung baga, yan yung volume na nasa baba ng ating water surface. Okay ba yun? Volume displaced. So, substitute. Ano bang ating gamma ng fluid? So, that is 9.81 kilonewtons per cubic meters. I-times natin yung ating specific gravity ng tubig na 1.03 times yung ating volume displaced. So, di ba ito ay isang cylinder. Bali, ang volume niyan is pi by 4 diameter squared 1.2 squared times yung ating height na nasa baba ng ating water surface, which is 0.3 meters. Paki-solve nga po. So, ang ating sagot ay 3.43 kilonewtons. Gets nyo ba, guys? So, ito yung ating final answer. So, number 19. Evaluate the tensile force in the wire. Ang hinahanap is tensile force in the wire. When the top of the cylinder is 0.6 meters above the water surface. Bale, yung ating cylinder daw, yung top ng ating cylinder ay 0.6 meters above the water surface. So, itong 0.8, mag-iiba siya, di ba? Magiging 0.6 na. Bale, ilan yung
height na nasa baba ng water surface. That is 1.1 minus 0.6 or 0.5 meters. Gets ba yun? Then, anong tinatanong ngayon? Wait lang Tensile force in the wire. So, paano natin mapapalabas yung tensile force in the wire? Bale, magka-cut lang tayo. Ika-cut dapat natin yung wire. Nang sa ganun ay lumabas yung ating tensile force. So, ito, tensile force. Tensile force. Then, analyze lang natin yung nasa taas. Okay ba yun? So, paano natin yun makukuha? Number 19. Magsa-summation forces, vertical lang tayo. Upward is positive. So, yung BF1 natin pataas. May self-weight tayo na 0.8 kilonewtons at may tensile force tayo na pababa. Kaso, ang problema natin ngayon, yung buoyant force 1 natin ay hindi na 3.43. Kasi nga, nag-iba yung height na nasa baba ng ating water surface. Bale, kailangan pala natin i-solve ulit yung buoyant force 1. So, ang buoyant force 1 natin, that is gamma ng fluid times volume displaced. So, anong gamma ng fluid natin? 9.81 times specific gravity ng tubig na 1.03 times yung volume displaced natin, which is pi over 4 diameter squared times yung height na nasa baba ng ating water surface, which is 0.5 meters. I-solve nga po. 9.81 times 1.03 times pi over 4 diameter squared times 0.5. That is 5.714 kilonewtons. Bale, pakipalit na lang ito sa ating BF1. Then, shift solve, kunin mo ang tension. Ano po ang sagot? 0.8 minus 3. That is 4.91 kilonewtons. So, tama naman yung ating sagot. Wala kasi akong kopya nitong solution. Sinusolve ko lang ito on the spot. So, number 20 po. Evaluate the rise in the tide that will lift the anchor from the bottom of the sea. So, ang tinatanong po sa atin is, ano daw dapat yung rise in tide that will lift the anchor block from the bottom of the sea? So, ano bang concept dito? Kasi imagine nyo po guys, kapag tinaas natin itong water surface, let's say, tinaas natin ng paganon, di ba, lalaki yung ating BF1. Kasi nga, lumaki yung ating volume displaced. So, kapag lalaki yung ating volume displaced, yung ating anchor block, tataas rin yan, aangat. Di ba? Kasi pag mag-summation forces vertical tayo, malaki na yung ating BF1. Bali, ang solution nito, unang step nyo guys, kailangan nyong kunin yung maximum tension na kaya ng ating cable. Bale, ang gagawin natin guys, cut ulit, then analyze mo tong sa baba na portion. T, ito. Kunin mo yung T at maximum condition. Bale guys, number 20. Analyze mong itong nasa baba, itong anchor block, then summation forces vertical ka po. That is, wherein, yung positive natin is yung upwards, okay ba yun? So, positive yung BF2 natin, positive rin yung tension, pangalanan natin yang as Tmax, then minus W2. So, ang ating buoyant force 2, that is just gamma ng fluid times volume displaced. So, 9.81 kilonewtons per cubic meter times specific gravity ng tubig na 1.03 times yung volume ng anchor block na 0.5. Pakisolve nga po. So guys, mas maganda kung mag-solve kayo para masanay na yung kamay nyo sa inyong calculators. So, ang sagot is 5.05 kilonewtons. Pakisolve din nga yung weight 2. So, ang ating weight 2 is gamma volume lang yun. Ang gamma natin yung 24. Then, volume niya is 0.5. That is 12 kilonewtons.
Bali, paki-substitute dito sa dalawa. 12.05. Ilan ang ating Tmax? Bali, ang Tmax natin is 6.95 kilonewtons. After mo makuha yung Tmax, ang next mong gagawin, analyze mo na yung nasa taas. Okay? Analyze mo yung sa taas. Bale, mag-summation forces vertical ka ulit. Right now, ang gino-consider naman natin is yung nasa taas. So, summation forces vertical is equal to 0. 0 is equal to yung self-weight natin na negative 0.8 kasi pababa. Then, yung Tmax natin na pababa na rin. Then, yung ating BF1. So, ang BF1 natin na bago, that is 9.81 gamma ng fluid times volume displaced pi over 4 diameter squared. Bali guys, ang magbabago lang dito is yung height displaced. Yung height na nasa baba, yan yung magbabago. Pangalanan natin as height F. HF pala. So, pakisolve nga guys, anong ating HF? (1.03 times pi over 4 diameter squared times HF). So, ang HF natin is 0.678 meters. Pero guys, hindi pa yan yung ating final answer. Kasi nga, ang tinatanong is, evaluate the rise. Evaluate the rise. Bali, ang tinatanong pala, ano daw yung change in height. Bali, ang change in height natin is 0.678 times yung height sa initial condition. Itong 0.3, okay? Hindi itong 0.5, okay? Yung 0.3. Bakit? Kasi yung 0.3, siya yung sinabi doon sa ating pinaka-main na problem. Ito, ito. Yung 0.5 kasi, yan yung condition sa number 19. Bali, i-consider dapat natin yung kung ano yung naka-indicate sa ating main na tanong. Okay po ba yun? Bali, ang sagot natin is 0.378. So, sana na-gets nyo guys. Kung may tanong kayo, paki-comment na lang. So, salamat guys.